Ang beses lang po umulan nung nakaraang buwan katambayan at yung last natin na video. Ngayon may mga nadali talaga sa ating mga alagang manok, lalo na po yung ating mga sisiw na napaka sensitibo. At yun nga, naubusan tayo ng gamot po na Panamox Forte. Bumili na po ako sa tindahan. Nagagahan-dahan kasi po nito, yung isang sachet, isang galon po, kumpara po sa mga iba na 2 litro lang yung katumbas. Pero ito 1 galon katambayan. Ayan. Ito nga, may mga nadali po talaga ng mga manok. Yung ibang manok natin, paluwa-luha yung mata. At marami pong nagtatanong kung yung ating manok, mga ganito kalaki, pwede bang paliguan. So ito katambayan, depende yan sa iyong desisyon. So yan, lumuha talaga yung mata. Pag hindi natin yan agapan, ito yan, maaari pong ikabulag nila at mamaya at ma-stress, mamatay. So isang gagawin po natin dito, lahat ng mga manok na nandito po, sigurado po ako na iba dito na hawa na. So paliliguan natin to ngayong tanghali. At ang gagawin natin, bibilag po natin since mainit. So yan yung ating gagawin. So huliin muna natin yung ating mga alagang manok para dyan muna natin ilagay yung sa crates lahat ng ating masisiw at paliliguan po natin at ibibilad para sigurado po na pag nag dry magtitimpla po tayo ng Panamox Forte para painom po sa kanila para gumaling po. Yung isa sa mga gagawin natin. Normal po talaga na ganun yung mangyari sa ating mga manok na biglang ulan. Dahil po dito meron din po mga nadali po. So ang gagawin na lang po natin dito pag nagkaroon tayo ng time, ganun rin po, paliliguan natin ito at saka ibibilad. Malalaki na din po kasi. Actually pwede na ito talagang pakawalan sa range na ginawa po natin dyan sa kabila. Ngunit hindi pa muna kasi hindi pa po natin na vaccine at yun nga, hindi pa po gumagaling din yung iba. Paggagawan pa kasi natin ito ng parang pabahay para hindi mabasa, may pasilungan po sila. Yan linis lang kulang po dyan. Yung mga manok naman po natin dito, may konti lang po na mga nagkasipon, pero kaya pa naman po, kayang pagalingin. Yung iba magaling talaga, para may isa akong nakita dito. Yan so, madali lang yan. Panamox kapit lang yung katapat po dyan. Yung mga pabo natin last time na akala ko na mamamatay na po, asawa ng Diyos na pagaling naman po natin. Isang dahilan din po yung panahon po. So mabilis na pong gumaling yung mga manok pag mainit yung panahon, lalo na po napainom po natin ng antibacterial po o kahit anong antibacterial na gamitin nyo po. At yun pala, may mga tayo dito, itlog na niload last time. Ito yung mga tawag nito, nakuha po natin, nakulikta sa mga nabili po natin ng breeders last time. May ibinenta natin ng 25,000 sa malandang package. Yun nga yung ating din po, yung ating incubator, nagka-problema din po ito, nasira. So parang manual na din po, so kailangan po na i-switch para mag-swing. So ang aking style na lang po dito, 2 beses ko na lang po pinapaswing, o minsan 3-4 po nandito po tayo. Yan, sana may laman po ito. At least meron tayong nakuligta na itlog na galing po sa ating nabiling breeders at ibininta natin. Yung isa natin incubator wala na pong laman kasi nga mahina din po kasi yung sisiyo ngayon. Ang pinakamabilis na mabenta ngayon yung mga ganito kalaki at mga breeders RTL. Maganda naman yung kita din. Dito nga may nangitlog, black astolor po natin. Ito na yung ating mga alagang manok katambayan. Kung nakikita niyo po yung mga mata, yan, palolo, yan, isa na yan. Nangangayayat na po yung ating mga manok. Yan, bumubula yung kuwan, yung mata. So ang mangyayari dyan, pinapahid lang po nila dito sa pakpak ko. Kita niyo po yan, isang example po yan. Mabaho yung manok, ang gaya po nito, napakapayat na po kumpara nung mga nakaraang linggo.
So ang dapat gawin natin dito, bahong-baho na po yung ano nila, mabaho na. Kaliliguan po natin yan. At wala natin gagawin ito mga alaga. So yan nagkaroon lang tayo ng detergent powder. Diyan na po natin sa paliliguan. So depende rin po yan sa inyo kung may nakatry naman ako nito. Paliliguan natin dito, pagkatapos flowing water yung ating ibabanlaw sa kanila. Actually katambayan, pwede talaga ang ipaligo natin dito, ang ihalo ay Zonrox o di kaya naman suka tuba or suka na nabibili po sa sachet. O pwede din po yung pang antibacterial, pantanggal. Napakabaho na po ng ating mga manok katambayan, mga sisiw natin. Hindi pwedeng natin to i-disinfect. Pagkatapos mabasa, yun, natin, paliguan, banlawan. So ganun lang po, walang problema talaga. Basta mainit yung panahon, pwede natin gawin ito. Pero pag malamig, yan yung mahirap, kasi masigurado ay maaari pa pong magkasakit yung ating mga alaga. Gumabi yung sakit, yung sipon. Mahalaga talaga na ito, wala man itong vaccine. So mahalaga talaga ng vaccine kahit paano, para at least maprotektahan natin yung ating mga alaga. So yung malalaki po na mga manok, ayan nagkupag na yung mata. Pabayaan natin ito, mamamatay ito. So anong oras ngayon? Mga alauna. So tama-tama mamayang hapon, 4, pwede na po ito ipasok ulit sa kanilang kulungan. So i-disinfect na lang po natin yung kanilang kulungan para at least sigurado. Ganun po dapat pag nagpagaling tayo ng mga manok. May nagtanong kasi sa atin kung pwede bang yung mga sisiw. Basta yung mga sisiw po na may mga balahibo na 2 weeks, 1 week. Ngayon ito maliit na, maliit. Pumayat ng pumayat, grabe. Magto 2 weeks na ito. Supposed to be malalaki na ito. Yung mata, tingnan nyo po, ay piktuhan talaga. Simple naman ito pag magpagaling tayo ng manok. Antibacterial. Hindi ito gagaling hanggat hindi mo isali lahat yung mga manok. Kahit walang sakit yung iba, isali mo na. Sigurado yan baka madisgasya pa pong iba, mahawa din. So, mag-update tayo nito pagkatapos po ng mga 2 to 3 days ng gamutan. Pag gumaling na, pwede na natin ito i-vaccine ng Lasuta plus IV. So, ganun lang po. Huwag lang po natin hayaan na mamatay pa sila. Yung manok, pinaka-importante na hindi sila ma-stress, yung mga sisiw. Nakaka-stress po yung magkaroon ng sipon yung ating mga alagang sisiw. Hindi nakakatulog. Pag hindi makatulog, sakit yung ulo, nangangayayat, walang gana pong kumain. At yun, babagsak yung kalusugan. Ang mangyayari, mamamatay yung mga sisiw. Ito, para nilabhan lang po natin ito. Ang purpose natin dito katambayan ay hindi po para saktan o pasakitan. Ito ay para po pagalingin yung ating mga alagang manok na stress na po. So yan, binilad po natin sila. Mga 1 oras po nito, wala na to. Ang makakaano na to, magda-dry na po ito. Hindi naman po masyadong mainit, tamang-tama lang. So yun yung pinaka-importante dyan, na disinfect po natin yung ating mga alagang manok. Huwag na po natin hayaan na unti-unti silang mamamatay o pagpapahirap dahil po sa stress, dahil po sa sakit. Mas mabuti na itong ganito para at least isang isang trabaho, isang galingan, isang paraan para gumaling agad. Ayan, abangan natin mga 2 to 3 days. Meron tayong pahanda po dito sa pang-disinfect sa kulungan nila katambayan bago natin ibalik. So ito yung ating i-apply para at least mapatay yung bakterya. So yan lang po. May parang lalabas na fluid. So wala man tayong spray, ito yung gagamitin natin.
may butas-butas, binutasan lang po natin ng konti para yan yung paglalabasan ng mga ating pang disinfect. Ayan, kunting tiis na lang po mga katambayan at maililipat na po natin itong mga sisiw po. Malapit na po mag-dry, siguro mga 30 minutes from now. At yung ating kulungan man po ay na-disinfect na po natin ng konti. So tama na, nisa na, nag-dry na din po. At yung pagkain, ayan, yung Panamox Forte nakahanda na rin po. Yung ilaw ay pailawan po natin para hindi po malamig yan. Continue yung pagpapagaling. Yan. Ano lang po yung kulang. So papakain tayo ng manok po dito sa kabila, yung masisiw. 2,500 po integra yung ating pinakain dito. Isang buwan na po ito. So yan na po yung ating mga sisiw katambayan. Makikita nyo po hindi po sila mahina. At yan, kumain na rin po sila. Pagkatapos kumain yan, sigurado may inom po nila yung ating antibacterial po na hinanda na at Panamox Forte. So ganoon na po yung isa sa mga diskarte natin para mapabilis ang paggaling ng sisiw na may sipon, gamit yung pagpapaligo po. Yan. So yan na po ngayong araw mga katambayan, at nagpapasalamat po pala ako sa mga bago po nating subscribers and viewers, followers. Welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po i-consider nyo po na i-follow, i-like at i-subscribe yung ating channel. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating kaibigan dyan na si Tamad na Juan. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye!